It's showtime! Mapapanood na late afternoon at hindi na po sa GMA Network. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago natin talakayan yan, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So mga kaparokya, humiling ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel, paki-like and share nyo na rin ang sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga po mga kaparokya, meron na naman po tayong nakitang write-ups coming from Media Watch. So sa mga viewers po natin mga kaparokya, alam nyo po kung sino si Media Watch. Yan po ay si Telenews/Procnoy na halos karamihan mga kaparokya ng kanyang inilalathala sa kanyang page ay sabihin po natin puros fake news. Na kung saan yun nga po mga kaparokya ayon sa kanyang inilathala o write-ups ay gagawin daw pong panghapon ang It's Showtime na kung saan ay papalitan na daw po ang It's Showtime ng GMA Network ng panibagong noontime program. At hindi po sa GMA mga kaparokya, yun pa po ang masama. Hindi pa po sa GMA mapapanood ang It's Showtime kung sakali po matuloy na gawin nga po ito sa hapon, kundi sa Heart of Asia na subsidiary TV network ng GMA Network. So another fake news na naman po ito para sa dating kumakalaban sa Eat Bulaga na si Procnoy or si Telenews ba yan or si Procnoy man yan. But anyway mga kaparokya, assuming kung totoo ang sinasabi nito, as if naman napapayag si Vice Ganda na mapanood ang kanilang noontime program or ang kanilang programa sa hapon. Alam nyo mga kaparokya, kung sa TV5 ay hindi nga po pumayag si Vice Ganda at ang ABS-CBN, do you think papayag ito pag gawin sa hapon at hindi po sa GMA ang It's Showtime? As if mga kaparokya, and I don't think napapayag po si Vice Ganda. So naniniwala ako mga kaparokya, without GMA Network ay kayang magpatuloy ng It's Showtime dahil meron pa po silang A to Z, Kapamilya Channel at All TV na if ever man pumuwala sa GMA, yung mga viewers po ng It's Showtime sa GMA ay pwede nga pong lumipat sa mga TV stations nito na kung saan sila po napapanood. At medyo nag-i-improve na nga po ang ratings ng A to Z, ng All TV, even yung Kapamilya Channel buhat ng mapanood nga po sila. Sabihin na po natin hindi po ganun kakilala at sabihin po natin na hindi po ganun kalawak ang reach na A to Z, All TV at Kapamilya Channel. At I think mga kaparokya, if ever man po na mangyari yan, mas mahihirapan po dito ang GMA Network. Yes, kung signal at lawak lang ang pag-uusapan, advantage po dyan ang GMA Network. Nga lang mga kaparokya, mahihirapan po siyang tibagin ang It's Showtime at Eat Bulaga. Either of the two mga kaparokya, mahihirapan pong tibagin ng GMA ang dalawang bigating noontime program. Bakit kanyo mga kaparokya? Of course, yung fan base, meron na po ang It's Showtime at ang Eat Bulaga. Pangalawa mga kaparokya, well-recognized na nga po ang It's Showtime at ang Eat Bulaga. Of course, dahil sa tagal po nilang naninilbihan bilang noontime program sa bansa, ang It's Showtime, if I'm not mistaken, ay 17 years na pong napapanood. Samantala, ang Eat Bulaga naman po ay 47 years na po mga kaparokya. Kaya mahihirapan po talaga ang GMA once na gumawa nga po sila ng sarili po nilang
noontime show. At wala naman po tayong nakikitang problema dyan mga kaparokya kung gumawa po sila ng kanilang noontime show dahil pag-aari naman po nila yon. At isa nga po sa nababalita natin mga kaparokya ay possible na yung Wawawin nga po ay lumipat or si Willie Revillame nga po ay lumipat sa GMA Network, which is na pag-uusapan na siya po ang napipisil ng GMA na gawing noontime show if ever man mawala ang showtime sa GMA Network. At possible din po ang TikTok Clock po pwede din po maging noontime program yan ng GMA. Kumbaga, i-adjust na lang po ang time slot nito. Mula pre-noontime ay magiging noontime show na po ng GMA. At yung pinagmamalaki mga kaparokya ni Media Watch / Procnoy na noontime high na kung saan ay ang mag-host nga po dito ayon kay Media Watch ay si Alden Richards at of course si Michael V, which is para sa akin ay hindi po nito kayang tibagin ang charm na meron si Vice Ganda at ang Tito Vic and Joey. Yan pa po ang isa sa factors kung bakit mahihirapan ang GMA na talunin ang two biggest noontime program sa kasalukuyan dahil wala po tayo nakikita na pwedeng itapat sa karisma na meron sina Vice Ganda at ang Tito Vic and Joey. Kaya para sa akin, assuming kung magkaroon man po ng sariling pananghaliang programa ang GMA, ay wala naman pong problema doon. Kumbaga maganda-ganda na rin po na madagdagan po ng isa pang noontime show sapagkat madaragdagan ang magpapasaya sa mga libo-libong manonood dito sa bansa. At madaragdagan po ng another program na makakatulong nga po sa sambayan ng Filipino. Not only in terms of entertainment but also sa financial aspect ay malaking tulong po kung madaragdagan ng another noontime program. Pero hindi po guarantee mga kaparokya na kaya po nitong tibagin ang dalawang noontime show which are ang It Showtime at ang It Bulaga. Kahit si Willie Revillame pa yan mga kaparokya, mahihirapan sa charm na meron niya po sina Vice Ganda at ang Tito Vic and Joey. Kahit si Michael V, Dingdong Dantes pa yan, naniniwala ako na mahihirapan po ang GMA Network na talunin sa ratings ang It Showtime at ang It Bulaga. Samantala mga kaparokya, another write-up na naman po ni Procnoy ang nakita natin na kung saan ayon dito ay nalungkot daw po yung mga dabarkad sa pagkakatanggal kay Tito Sotto bilang Senate President. At sabi pa nga nito mga kaparokya, magbabalik na daw po ba sa It Bulaga si Tito Sotto? So mga kaparokya, medyo nalungkot po tayo. Honestly, medyo nalungkot po tayo nung mawala nga po si Tito Sotto or mapatalsik or matanggal bilang Senate President si Tito Sotto. Pero yung lungkot na yun mga kaparokya ay napalitan naman po ng pagiging proud. Bakit kanya mga kaparokya? Siyempre pinakita lang po ni Tito Sotto na meron po siyang kredibilidad. Which is dito makikita natin mga kaparokya na may prinsipyo at paninindigan si Tito Sotto na kung ano ang tama na naaayon sa batas, yun po ang kanyang sinusunod. Ganyan po talaga ang politika. Wala pong permanent dito. Kung kaibigan mo ngayon, ay po pwede mong maging kaaway sa hinaharap. Pwede mong maging kalaban sa hinaharap. Pero mga kaparokya, ang nakakabilib kahit na nawala nga po si Tito Sotto bilang Senate President ay yung paninindigan nito na sundin ang tama, sundin ang batas at kung ano ang naayon sa konstitusyon. At kung sinasabi nito na babalik na po si Tito Sotto sa It Bulaga, hindi naman po nawala si Tito Sotto sa It Bulaga. Bilang isang public servant, sinusunod lamang po niya kung ano yung sinasabi sa batas na kapag ikaw ay public servant or politician, dapat isa lang po
ang iyong trabaho. Yan ay ayon sa pagkakaintindi po natin. Dapat focus ka po sa iyong serbisyong pinasumpaan or iyong pinili. Which is, kapag araw nga po ng Sabado ay nasa Itbulaga nga po siya, nga lang ay hindi po siya nagpapakita on live. Kumbaga hindi po siya nag-host, pero nandun po siya. Kumbaga sinusubaybayan ang kanyang noontime program. Of course, siya po ang chairman ng Itbulaga. Kaya hindi po siya nagpapakita, yun po kasi ay labag po sa sinumpaan niyang tungkulin. Kaya kung nalungkot man po ako, ay panandalian lamang sapagkat mas nanaig pa rin po yung pagiging proud sapagkat talagang pinanindigan at pinatunayan ni Tito Soto or former Senate President Tito Soto na sinusunod niya ang kanyang prinsipyo. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya, magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.